Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po. Webes na po, October 31 na, 2024. Meron po tayong update dito nga po kay Super Typhoon Leon, no, na ating binabantayan at minomonitor. Alamin natin ngayon yung direction niya, yung intensity at yung mga lugar na posible pang maapektuhan ng trap or extension ng kanyang hangin habang papalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. But before that, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. And then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Kagabi po no ay huling namataan na may layo pong 215 kilometers east of southeast of Basco, Batanes. Eto nga po si Super Typhoon Leon. Nasa 185 kilometers per hour pa rin po. Ang lakas ng kanyang hangin, malapit po sa may gitna at may bugso na pumapalo pa rin po sa 230 kilometers per hour. Ang kilos naman po niya northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. So mga kaibigan, inaasahan po natin no na ito nga po si Bagyong Leon o Super Typhoon Leon habang binabaybay niya po o tinatahak niya etong Hilagang Luzon, medyo nakadikit yung kanyang trap no dito sa may bandang Batanes area at nararanasan po ang malalakas na hangin diyan. At kagabi na itaas ang storm wind signal number 4 sa area ng Basco, Batanes mga kaibigan. Pero humihina naman mga kaibigan dahil nga po kumikilos etong si Super Typhoon Leon papalayo sa ating area of probability. So kung titignan nyo mga kaibigan yung trap at extension niya, yung lugar niya mga kaibigan na maapektuhan ngayong araw. Pagdating po mga kaibigan ng ngayong araw po no, ngayong umaga ng alas 5, ditahakin niya po no etong northeast of Itbayat, Batanes na may layong 100 kilometers at ganun pa rin, mas malakas pa rin siya, nasa lakas pa rin siya ng 185 kilometers per hour. Super Typhoon category, pa northwest po ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Pero pagdating po ng 12 oras at sa ganap na alas 5 po ng hapon mga kaibigan ay magbabago po yung kanyang lokasyon. Dito na po siya banda mga kaibigan no, sa may bandang northwest of Itbayat, Batanes or sa vicinity po no ng country or bansang Taiwan. So ito yung sinasabi natin na unting-unting paglabas nito nga pong si Super Typhoon Leon sa ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan naman pagdating po ng 36 hours to be exact, November 1, no, ito po yung magkakaroon ng layo ng 585 kilometers north or northwest of Itbayat, Batanes pa rin siya, pero nasa vicinity naman siya ng bansang China. Sa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Marami nagsasabi, sana nga po itong bagyo Super Typhoon Leon sa China na lang dumaan or maminsala. Huwag naman sana ganun mga kaibigan, bansa pa rin yan, no? May mga tao pa rin po doon. Pagdating o paglandfall nito, dito nga po sa may bansang China, mas mahina na ito mga kaibigan. Hindi ito magiging isang ganap na super typhoon, pero may magiging epekto pa rin mga kaibigan diyan sa bansang Taiwan at sa bansang China. So mga kaibigan, meron pa rin tayong nakataas po ngayon na strong wind signal number 3, 2 and 1. So alamin natin yan mga kaibigan para makapaghanda ang ating mga kababayan. So mga kaibigan, dito pa rin po sa area ng eastern portion po ng Mabuyan Island. Kasama na rin po mga kaibigan ang ilang bahagi po ng mainland Cagayan, no? Eastern mainland po ng Cagayan ay nakataas pa rin ng strong wind signal number 3 na may lakas ng hangin po na pumapalo sa 89 to 117 kilometers per hour. So marami nagtatanong, nakadikit naman daw ito nga po si Bagyong Leon dito nga po sa may bandang Basco, Batanes no or extreme northern Luzon. Pero bakit daw signal number 3 lang? Mga kaibigan, lumalayo yung bagyo at yung trap extension ng hangin niya yung nagbibigay lamang ng malakas na hangin. So mas malamang po yung malakas na hangin kumpara doon sa pag-uulan no. Nasasabayan lamang na mahinang pag-ulan pero mas malakas yung hangin mga kaibigan. So nagiging mas malakas siya dahil nga po no nagbabago yung sirkulasyon nito nga pong si Super Typhoon Leon at lagi po nakapalibot diyan yung spiral clouds na ating tinatawag. Yan po yung nakapaikot no dito po sa sentro or pinakamata nito nga pong Super Typhoon Leon. Meron pa rin po tayong nakataas na strong wind signal number 2 mga kaibigan sa ilang bahagi po ng Mabuyan Island, the rest po ng mainland Cagayan, northern portion po ng Isabela, kasama rin mga kaibigan no, ang ilang bahagi po ng Apayao, Kalinga, northern portion at eastern portion po ng Abra mga kaibigan, kasama rin po ang eastern portion po ng Mountain Province at Ilocos Norte. Signal number 1 naman mga kaibigan, nakakataas pa rin sa Isabela,
Quirino, Nueva Vizcaya, the rest po ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest po ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, ilang bahagi po ng northeastern portion po ng Tarlac, no? Kasama rin dyan mga kaibigan, no? Yung mga lugar po na yun na akin nabanggit. So yung mga lugar na nakataas sa storm wind signal number 1, 2 hanggang 3, posible yan magbago mga kaibigan dahil lumalayo or gumagalaw po yung bagyong Leon mga kaibigan. Ipapakita ko rin sa inyo mga kaibigan na hindi kayo dapat mag-alala, no? Dahil kahit nga po papalayo na etong si Super Typhoon Leon at dumidikit dito nga po sa may bandang area ng Batanes or extreme northern Luzon, hindi ito maglalandfall, no? Imposible mga kaibigan, lalabas ito ng part na hindi naglandfall sa ating Philippine landmass. So yung nakakaapekto ngayon, extension lamang po ng kanyang hangin. So ang bagyo, mas malakas kapag nasa karagatan, mas mahina kapag nasa Philippine landmass. So bakit mas malakas mga kaibigan? Dahil po, yung mga kabundukan, mga puno, yan po yung pumipigil doon sa sirkulasyon ng hangin para mabawasan po yung lakas. Pag sa karagatan, patuloy lang yan, iikot lang namang iikot yan mga kaibigan at nakakatulong dyan yung hangin na nanggagaling po, no, doon sa karagatan para mas lumakas po yung mga bagyo. Ngayon mga kaibigan, ang tinitignan natin dyan dahil nga po papalabas na, no, ng Philippine Area of Responsibility, etong si Super Typhoon Leon, may kasunod po ba na panibagong bagyo? O siyempre yan naman talaga ang tanong na ating mga kababayan para mas nakakapaghanda na, nadadala na tayo. Ayon na rin po sa ating pinaka-advanced weather forecast or sa Japan Meteorological Agency, pinakakilalang agency din mga kaibigan na naglalabas po ng weather update, yung mga system na ginagamit nila o mga radar na ginagamit nila, mga high-tech po talaga. So napan-checking mga kaibigan, may nakita tayong low pressure area dito po sa may bandang silangan mga kaibigan ng Mindanao, malayong silangan ng Mindanao mga kaibigan. Ito hindi po natin na binibigyan ng tsansa na papasok, no, or walang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy po natin ngayon monitor dahil siyempre ngayon sobrang pinaghahandaan na natin. Bawat makikita natin na cloud cluster kung pulang kaulapan or mga LPA, i-monitor natin para mas makahanda po ang ating mga kababayan as soon as possible. So yun lamang pong update natin mga kaibigan. So huwag niyo po kalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat. Magandang umaga po.